Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content, The Last Era, mga ka-plastic. At ang isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol kay sa pagsampa ng kaso ni Commissioner Ralph Calinisan ng Napolcom at ang LTO natin na si Asek Marcos Lacanilao. Kanina lang mga ka-plastic ay naipost na ng official fan page ng Napolcom na dinedeklara na nila sa sinumpaang salaysay nila na handa silang magsampa ng kaso against kay Norman Mangusin. Kaakibat nito mga ka-plastic yung pagsampa ng kaso niya yung about doon sa pambabastos ng kanyang pangalan at the same time sa mga panginsulto ni Norman Mangusin
Pero panoorin na lang natin kung ano talaga ang ikisinampang kaso ni Commissioner Ralph Calinisan, mga kaplastik. Sa palagay nyo ba mga kaplastik, magkakaroon pa ba ng season 5? Comment lang po kayo. Sa mga gusto mag-comment sa aking YouTube channel, paki-share your thoughts lang na kung meron pa talagang season 5. Kasi nabalitaan na natin na ang dalawang account ni Norman Mangusin ay nawala na po. At ang unang na-take down ng gobyerno, mga kaplastik, ay ang TikTok account ni Norman Mangusin na may million of followers. So pangalawang account naman niya na-detect o na-delete ay kanina lamang, mga bandang 2:30 ng hapon, ay ang kanyang Facebook account naman na Leo Francis Antonio Mangusin. Mga kaplastik na pangalan, Leo Francis Marcos pala. Leo Francis Antonio Marcos. Yung account na yon ay na-delete na rin kanina lang mga 2:30. So palagay nyo ba mga kaplastik, magkakaroon pa ba ng season 5 sa ganong sitwasyon na since burado na sa kanyang social media accounts ang nasabing account, mga kaplastik? So ito yung katunayan. Ito. Ayan. Wala na rin Facebook si Colaong. As of 7 hours ago po yan ay post. Ayan. Page not found. Diba? Meron pang video yan, mga kaplastik, meron. Nawala. Oo nga, nawala yung video na sinave ko. Wala na. So ito na lang po ang natitirang account niya, mga kaplastik. Ang Mr. Caliber FLM YouTube channel na mayroong 47,100 subscribers. So mawawala na to possibly yung Mr. Caliber FLM niya. Alam nga, ironic mga kaplastik na kung kailan po na-issue si Norman Mangusin na nahuli siya, na-arrest warrant siya ng PNP o galing na from CIDG siguro yon, na binasaan siya ng ng Miranda rights, saka lang nag-spike yung mga views niya. Kung dati nagbi-views lang ang kanyang mga live stream, mga 5,000 views, yun ang maximum. 10,000, yun lang. Yun na yung pinakamalaking views niya sa YouTube channel niya sa mga live stream niya Pero ito, ang nangyari, simula nung nahuli siya, mas dumami pa ang kanyang mga sub count. Mas dumami ang kanyang sub count, at the same time dumami rin yung mga views niya. Diba? Ano ang ibig sabihin nun? Sa halip na maraming nagagalit sa kanyang mga netizens, ay mas lalo pa yata ang dumami ang mga taga-suporta niya. Yun yung nangyayari. The more na binabash sila na malalaking tao sa social media, the more na lumalaki ang platform niya, mga kaplastik. Lalong nagpupumiyos yung mga ngayon lang nakasaksi sa pagkatao ni Norman na siya ang sinusubscribe. Alam mo kung bakit dumami ang mga viewers niya? From 5 digit, naging 6 digit, nag-half a million views. Yun ay dahil yung sa issue dun sa press conference. Kung pinag-isipan sana ni Makagago yan at ng iba pa, na sana hindi na lang nila ginawan ng ganong eksena, may possibility na ang YouTube channel niya hindi yan ganyan lalaki.
'Di ba? Hindi ko sa sinisisi sila. Kasi the more na pinag-uusapan mo siya online, the more na lumalaki ang kanyang channel. Tingnan mo, 48,000 views yung kanyang content about do sa optometry niya. Mga kaplastic, yung optimum eye care niya nung nakarang 25 na kung saan ay nakakulong yun. Kasalukuyan si Norman. Diba? Mas dumami pa lalo ang mga naniwalang tao dahil sa ginawang sunog ni Makagago tsaka ng Napolcom. 'Di ba? Pero kung ginawa na lang nila, nagpa-interview na lang sila sa media nang walang pamamahiya, hindi magiging bida si Norman Mangusin that time kasi nakapagsalita pa siya eh. Lalo niyang sinabi na sa lahat ng mga sinabi niya that time, ngayon yung nung press conference siya nakapagsalita ng seryoso. 'Di ba karaniwan sa mga opinion niya, nagmumumura siya, nagtatrastukan siya, nagsasabi siya ng mga ad hominem defamatorist narrative. Pero nung na-interview siya sa press con, 'di ba binigyan siya ng pagkakataon magsalita ni Commissioner Kalinisan. Nakapagsabi siya ng mga opinion na tumagos sa damdamin ng mga nakapanood lang ng mga baguhang viewers. Kaya ang nangyari, instead na kamuyan siya, lumaki yung channel niya. 'Di ba? Yun ang hindi pinag-isipan ng mga kampo ni Makagago. 'Di ba? Yan na naman, baka dumami na naman yung mag-unsub sa akin. Yun kasi ang tendency. Instead na mag-hatred, lalong dumami yung suporta niya. Nag-spike tuloy yung mga viewers niya. Maaring ganun, maaring yung iba nanood para lang makipagtrastukan kay Norman. Pero para sa akin, hindi yun yata yung naging resulta eh. Parang lalo pang may dumami ang naniwala kay Norman that time eh. Naging bida tuloy lalo siya doon sa puntong yun. So panoorin natin yung actual na pagsampa ng kaso ni Commissioner Ralph Kalinisan. At the same time nandun din si LTO ASEC Marcos Lacanilao. Panoorin natin. Pakitaas po yung kanang kamay. Sir Rafael Vicente R. Kalinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust fixation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po lang nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso. Opo. Okay. Salamat po. Salamat po. Una sa lahat, no, papasalamat ako kay Ang kinaso para pala niyan kay Norman Mangusin, unjust vexation ulit or cyber libel. Kumbaga para kay Norman Mangusin, kayang-kaya na naman niyang harapin to dahil may mga sumusuporta ngani sa kanya at may mga malalaking tao ngani sa likod ni Norman. Kaya kumbaga available pa rin naman yung cyber libel niya. 'Di ba? Kaya parang tingnan mo yung itsura ni ASEC Marcos Lacanilao. Parang hindi mo alam kung excited siya magsampa ng kaso o it seems na parang wala siyang plano, 'di ba? Kasi ang nagsampa lang ng kaso itong si Ralph Kalinisan for now eh. Pero panoorin natin, mamaya may sasabihin si ASEC Marcos Lacanilao. Baka hindi pa natin alam.
Bakit tayo mo sabihin yung ganun banggit? O, para magets ng mga viewers natin, tinawag kang kupal, tinawag kang supot. Yun lang. Nahihiya siguro si boss Kalinisan kasi mayroon kasi siyang posisyon sa gobyerno. Ang pangit naman kasi kung magsasabi siya directly sa mga press conference na ganun yung yung mga opinion. Pero para sa akin baka mamaya sa pandinig na naman ng netizens, balat sibuyas na naman itong si kasi nandahil lang dun sa titulong kupal tsaka supot ay parang masasabi na naman ng mga kabilang kampo na bashers na napakabalat sibuyas mo naman, natawag ka ng ganun, kinasuhan mo na agad ng unjust vexation tsaka cyber libel. Diba? Pero wala tayong magagawa kasi nagpumiyas din kasi ang galit ni Boss Kalinisan gawa nga dun sa isyong uniforme. Diba? Na hanggang ngayon hindi pa rin magawa nilang gawa ng kaso yung uniforme na yon na pinakita ni Norman Mangusin nung nakarang live stream. Kasi nga may possibility kasi na may dalawang doubt sila doon. Maaaring baka Adobe Photoshop lang yun. If ever na makuha yung cellphone ni Norman Mangusin tapos pina-verified yung mga picture na yon, di ba? Hindi nila magawang aksyonan yung kaso about dun sa uniforme na sinuot ni Norman Tas bandang uli unjust vexation na naman yung kanilang kinaso. Ang ine-expect ko tuloy kay Boss Kalinisan, ang ikasasampa nilang kaso ay yung about dun sa pagsuot ng uniforme ng general noong last February na pinakita na sa live stream ni Norman. Pero hindi yon yung inaasahan natin. Ang lumabas, cyber libel, unjust vexation dahil sa pananalitang kupal at supot. At saka sa kung ano-ano mga trash talk na sinabi ni Norman as a character sa kanyang YouTube channel. Diba? So tuloy natin. Bahala na kayo. Edit nyo na lang. Which to me is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pa... Diba? Siya na rin ang umamin sa sarili niya, ayaw niyang kasuhan ng ganong klaseng kaso lang. Dahil ayaw niyang patunayan sa sarili niya na balat sibuyas siya. Diba mga kaplastik? Kasi parang kumbaga sa away lang ng kanto yung nangyari. Para kumbaga sa ikaw bilang isang ordinaryong tao, hindi ka na nasa labas ka na ng trabaho mo as a government official. Tapos nasa labas ka na, nasa mundo ka na namang ordinaryong tao. Nasabihan ka lang naman ng trash talk na ganun, tas dinibdib mo agad, tas kinasuhan mo lang dahil lang dun sa word na yun. Diba parang napaka-cringe naman kung isipin mga kaplastik. Pero wala tayong magagawa kasi may motibo kung bakit niya sinampa ng kaso itong si Norman. Yun na dahil dun sa mga pangiinsulto pa niya sa uniforme ng kapulisan. At yun ang pinopoint of view niya. Pero bakit yun ang dapat inaasahan ko kanina sa kanyang press con na sana yun yung magiging kaso ni Norman Mangusin, yun sa pagsuot ng uniforme. Pero nag-down to cyber libel at dyan unjust vexation ulit. Diba? So hindi natin alam kung ilan counts of cyber libel ang ginawa ni Boss Kalinisan
At at the same time para kay Boss Lakalinaw. Ito, tuloy natin. Mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Manggusin. Mga OFW na kinuha niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko, personal na ambag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ambag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalang-yalang ni Norman Manggusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalang-yaan sa Pilipinas. So we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people, and we will make you very much accountable, Mr. Manggusin. Sir, valid po yung pagsasampa niyo po dito po sa QC Hall of Justice po ay for side po tama po ng mga kapulisan po natin. Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito, I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng K-PAL at Shupot. So hindi pa pala yan, mga ka-plastic. Sa ngayon, yun pa lang yung kanyang isinampa. Mayroon pang darating. Hopefully na mangyari ngayon yung mga nabanggit niya about dun sa uniforme, sa pagsasampal ng mga NBI, etc. etc. Diba? Darating, kung darating man yun, hindi maganda. It's good for the government officials. Kasi kung si Boss Kalinisan lang naman yung magsasampa ng kaso against kay Norman Manggusin, parang napaka-cringy naman kasi na yun na naman ulit yung mga dahilan. Pero yung the mere fact na kailangan natin marinig sa kanila, which is sa mga Napolcom, yung usapin about dun sa pagsuot ng uniforme. At the same time, kung mayroon mga OFW na magrereklamo, so far si Mami Susan pa lang tsaka si Karen Whitmore pa lang yung alam ko na magsasampa ng kaso against kay Norman na pambubudol ng mga pera ng mga OFW, pero the rest, yung iba pa mga OFW na nabudol niya, hindi natin alam kung may balak sila. Kasi di natin alam sa mga oras na ito kung napapanood ng mga OFW yun. Di ba? May maaaring busy sila sa mga oras na ito o di nila na-acknowledge na nagbabiral na pala si Norman Manggusin sa Pilipinas. Kasi di naman lahat ng tao nakaka-recognize sa mga nangyayari kay Norman eh. And that's the reason why kung bakit lumalaki ang kanyang followers at ang kanyang Facebook, YouTube channel. Diba? Yung mga followers. Yun ay dahil hindi naman lahat ng tao recognize Norman Manggusin as big time scammer, at the same time human trafficker, ad hominem, defamatory narrative person, 'di ba? So nakikita nyo naman yun eh sa resulta ng kanyang YouTube channel eh. Even na maraming galit sa kanya, ay sa kabila ng ganon, despite of the people who hatred o raging Norman Manggusin, ay meron pa rin nagsusuporta sa kanya. Yun ay dahil nakikita yung biggest picture nung nangyari dun sa presscon noong nakaraang linggo. Na instead na magalit sila dun sa tao, ay mas naawa pa sila. Kasi yun yung napanood nila. Yun lang, sa point of view na napanood lang nila. Kung paano nila dinerty finger, kung paano nila minura-mura, on live TV, television sa buong mundo. Kaya instead na magalit sa mga tao sa kanya,
ay naging nagbukang katawa-tawa tuloy yung pangyayaring yun. At lalong dumami ang mga views niya. Biglang nag 6 digit. 'Di ba? Instead na i-report yung channel, nag 6 digit pa yung yung views niya. 'Di ba? Panoorin natin. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya po ay meron pa kong baril na unregistered. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung pong kanya mga passport at kanya mga birth certificate ay pinapa-imbestigahan na po natin along with other agencies. Okay. Yung pong kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na po natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Sir, message po sa mga iba pang vlogger na tulad pa dito kay mga Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong magbabastos ng pulis. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Hindi naman kami... Pero natataka lang po ako, bakit sa mga teleserye, ang dami ko nang napapanood ng mga teleserye, especially sa ang probinsyano ni Coco Martin, ay laganap yung mga pagsusot ng uniforme ng PNP. At ang masakit pa doon, ang content doon ng ang probinsyano ni Coco Martin ay nakasuot pa ng uniformeng pulis tapos dinideklara nila sa kanilang teleserye na korap pa mga taga-PNP. Di ba? How ironic na hindi nakakasuhan ng ABS-CBN sa mga ganung bagay. Kasi sagrado nga, di ba, ang uniforme ng kapulisan. Pero bakit ganun? Ginagawan nila ng content tapos malaking kumpanya kasi yung network. Parang okay lang sa kanila. 'Di ba? Pero pag ordinaryong tao ka, nagsuot ka lang ng kahit na mayroong logo o something na halos kasimilarities ng uniforme ng pulis, ay may possibility ka nga makulong sa simpleng larawan lang, sa simpleng pagsuot lang. Kahit na hindi ka nagpe-pretend na pulis ka. Pero bakit yung mga teleserye yung napapanood natin, napaka-unfair naman na talagang ginagamit nila lagi. At the same time, pinagmumukha nila sa teleserye na korap yung mga police officer. Diba napapanood yun naman yan sa loob ng halos 10 taon na serye ng ang probinsyano. At the same time, baka nga sa Batang Quiapo may ganun din eh. Diba? Pero syempre, nasa Pilipinas kasi tayo eh. Kaya di natin maintindihan kung bakit may mga exceptional o may mga bawal pero mayroong exempted, 'di ba? Depende kasi sa estado ng tao yan, mga kaplastik eh. Kapag hindi ka makapangyarihan at hindi ka ma-impluwensyan tao, ay talagang malilintikan ka. Pero kapag malalaking tao ka at marami kang pera, connection, wala lang sa kanila yan, mga ganyan, mga kaplastik. Diba? Thin-skinned eh. Di naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, tapos itong mga taong gobyerno, hahabulin ka, wawalang yain mo rin, ipapakitaan ka namin ng sample ng accountability. Sir, ano po masasabi niyo po na nakapagpiyansa naman po? Threaten ito sa mga small vloggers, mga kaplastik, at the same time sa mga taong yung mga makakasuhan lang na mga ganito, usually mga maliliit na tao lamang, mga kaplastik. Yung mga walang kakayanan magbayad ng danyos, yung mga walang kakayanan depensa ng kanilang sarili, 'di ba? May mga possibility na ganun mangyayari, mga kaplastik. Threaten ito. Yan yung magiging cause and effect sa mga ginawa ni Mangusin. 'Di ba? 'Di ba? Ganun yun. Kahit wala kang intention, pero sa mata nila ay parang intention mo talaga, wala ka na magagawa doon.
isa itong threat para sa mga ordinaryong Pilipino na magtatangka na magsuot na kahit pantalon lang. Diba? Tuloy natin. Mangusin po doon po sa kaso na justice. That is his right. But we are checking their reports that he used the dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nakalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya'y mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? Ano ba talaga pangalan niyan? Tatlo na yung pangalan na nakikita ko. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin niyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangyaan. So we're looking deeply. Aside kay Norman Mangusin, meron pa pong isa pong abogaga na nagpapanggap na abogado na ganyan din with multiple identity na hindi mo malaman kung alin ba talaga ang tunay na pangalan ng taong yon. Dapat yon imbestigahan din yon, mga kaplastik. Dahil hanggang ngayon, nasa laya pa rin siya at the same time. May mga someone of friends ng abogado na yon, na peking abogado na gumagamit ng kanyang platform para mag-live stream ang kanyang channel. 'Di ba? Tapos kine-question mo yung multiple identity ni Norman na merong 2 PSA, 2 passport at kung ano-ano pa. Bakit hindi mo imbestigahan kung sino nag-issue nun? Diba dapat madamay po yung gumawa nun? Dapat hindi lang si Norman Mangusin ang managot dun. Ang managot dapat doon pati yung mga gumawa ng PSA account niya, pati ng kanyang passport, etc. Malalaman naman yun kung sinong tao yun dahil naka-record naman yun dun sa nirehistro niya kung sino yung nagpirma o sino yung nag-issue. Nakakapagtaka lang, maigpit kayo sa mga ordinaryong Pilipino sa mga ganyang klaseng dokumento, lalong-lalo na sa birth certificate. Pero bakit pagdating kay Norman Mangusin, ang luwag-luwag ninyo nung that time? 'Di ba? Kaya nakagawa siya ng multiple identity at multiple birth certificate. 'Di ba? Sino ang dapat managot sa PSA tsaka sa ahensya ng gobyerno ng passport, yung gumawa ng passport? Maybe POEA yata nag-i-issue nun, di ba mga kaplastik, kung di ako nagkakamali. Dapat sila managot din at alamin kung bakit nyo inallowed na mabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng PSA account tsaka ng passport. Kaya nandito tayo sa Pilipinas punong-puno ng picture dito. Even sa LTO, mga kaplastik. Asek Lakalilaw, naninawagan po ako na meron din po kayong mga picture dyan sa Anonas. Imbestigahan nyo po yan. Ilalagay ko na lang po yung link ng Facebook account ng taong yon, tapos imbestigahan nyo na rin. Dahil itong taon to, kada client niya sa pagpapalakad ng lisensya ay kumikita siya doon ng 3,000 to 5,000 pesos per head. Pero mo sa isang araw nakakailang kliyente siya, 10 mahigit. Gagawa lang siya ng portal, yung asawa niya ang gumagawa nun, dahil yung mismong taong yon ay hindi marunong humawak ng computer yon, kaya yung asawa niya ang gumagalaw doon. Tapos ang gagawin ng taong yon makikipag-meet up sila sa isang lugar na kung saan ay safe siya, na alam niyang hindi siya ma-entrap.
Dahil alam niya na illegal yung ginagawa niya fixer Ngayon, para malaman ninyo mga ka-plastic, maglalagay lang po ako ng link sa aking comment section. Paki-review nyo na lang po itong taong to dahil certified fixer to ng LTO sa Anonas branch. Doon siya nakaposte. At ang nakakalungkot dito, meron po siyang konektadong tao sa loob. Meron siyang tao sa loob na opisyal na taga LTO. Kaya ang lakas loob niyang mag-fixer. In 1 day process lang, meron na po siyang lisensya. At ang masakit pa doon, professional license pa yung binibigay. Kahit hindi pa nagsisimulang maghawak ng motor yung taong ginawa ng pro. Wala pang isang oras, meron na kaagad siyang lisensya. And that's the reason why kung bakit dumarami ang mga kamote riders at drivers at hindi nawawala ang road rage dito sa Pilipinas. Yun ay dahil uso ang fixer sa LTO. Ayun, kung hindi nyo pa rin po papakinggan yung aking mga sinabi at hindi nyo imbestigahan yung link na inilagay ko sa comment section, bahala na po kayo. Basta ang akin lang, ginagampanan ko lang yung aking sinasabi na mamitigate po yung mga fixer kasi napakarami na talagang kamote rider sa Pilipinas na bida-bida. At the same time, sobrang ingay ng mga muffler nila na hindi sinisita ng mga enforcers sa highway. Kung bomba-bombahin nila yung kanilang muffler ay talagang matutulig yung tenga mo at mawawalan ka ng pandinig sa sobrang ingay. Diba nag-implement na po kayo ng kayong mga LTO na bawal na po mag-modified ng mga muffler, especially sa mga motorista. Kasi nga nagkokos ito ng noise pollution at nagdudulot ito ng harmful sa mga nakatira sa mga residenteng madadaanan ng maingay na muffler. Sana naman po yung aking sinasabi dito na nagbitaw ako ng link ng taong ito ay imbestigahan nyo po itong taong ito dahil 3 taon na po siyang fixer sa LTO Anonas branch. Bahala na po kayo kung uhulihin nyo itong taong ito o hindi. Basta nagsabi po ako dito sa YouTube channel ko na may ginagawang kademonyohan ng nilalang na ito na bawat per head ng client niya ay 3,000 to 5,000 ang tubo niya doon, samantalang magkano lang naman ang pagpaparehistro ng student license. Hindi naman ganun kamahalan pero siya tumutubo siya ng 3,000 doon. At ang masakit pa dito, marami siyang client na nabubudol. Pero yung pagbudol naman niya, take advantage yun sa mga kumukuha ng lisensya nang hindi dumadaan sa masusing proseso ng LTO. Diba? Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon nakakayang tarantaduhin ng ahensya ng gobyerno dahil may mga fixer nga naman sa labas tapos meron silang kaibigan sa loob na nagtatrabaho din as an official ng LTO. Baga may nangyayaring korupsyon sa lugar ninyo na hindi mo nililinis. Tuloy natin. This is not just a case of unjust vexation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust vexation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, namumura na lang yung tao sa Facebook tsaka sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi to unjust vexation lang at inalaban namin. So yung about po dun sa sinasabi niyo pong baril at posible po siya makasuhan ng illegal possession of firearms, saan po ang galing? Paano po na-confiscate po yung sinasabi pong baril na mayroon po si Mang Jose?
pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanyang mga security kuno na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kitang-kita. Alam ka namang dinami ko call out yun. Dami mo nang ang niloko, tapos flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop to it. Hi, magandang umaga. Bakit po ulit tayo nagtunod po ngayon dito sa QC? Una, nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. As yung pagpapile po ng kaso ay nakapasa pa rin po ba ito o nagtugat po ba ito tungkol sa nangyari po last year po noong December? Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos again sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos kami makapag-file kami. Tapos na po ba yung hearing po doon regarding Sa license niya, revoke na yung license niya. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na hindi niya nire-respeto ang batas, hindi niya nire-respeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa rin naman siya tumitigil eh. Hanggang ngayon, ganyan pa rin naman siya. yung sinasabi mo po video kailan po yun? December. December during nung hindi actually nung pinatawag namin siya hindi naman siya umattend sa LTO kasi palipat-lipat siya eh. Yung mga address niya hindi saka nakapag-serve na kami nung una sa kanya pero hindi niya binaliwala niya. So, Na-revoke na yun. At the same time, yung ilang kotse po ba ang nasa alarm status? Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusin, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan, bakit yun ang nasa mga dokumento? So, dapat yun ma-check din namin. Check namin, mamaya pagbalik ko sa opisina, check ko yun. Sir, last na lang po ASEC. Kailan po namin aasahan yung pagsasampa niyo po ng kaso? Dito pa rin po ba sa Quezon? Opo, dito na po. Kung hindi po, mga Thursday or Friday po, mag-file po kami. Message na lang po. Opo naman. Message na lang po. Message po. Message. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga isang magandang to sa mga vlogger, no? Tama yung sabi ni Vice Chair Ralph, wag nyo namang ginagamit lalo na itong pagbablog, lalong-lalo na sa mga paninira ng tao, ahensya ng gobyerno, na para lang kayo ay kumita. Kagaya nitong taong to na ginagamit niya sa pang-scam niya. So, maging maging responsable tayo lalo na dun sa pagbablog natin. Para hindi rin tayo mapahamak kagaya nitong taong tong pinagagawa. Yan lang po. Thank you po. Ayun, dito na po na magtatapos ang kanilang press conference na kung saan ay si ASEC Marcos Lacalinaw ay plano pa lang magsampa ng kaso
baka hindi kung di Webes or Biyernes ay maglalabas po siya ng case about kay Norman Mangusin at sabi na Commissioner Ralph na darating din pa yung mga follow-up case about kay Norman tulad ng illegal possession of firearms, usurpation of using uniform, mga kaplastik, isa na doon, pati yung pagbabastos niya sa mga kapulisan na sasampalin daw niya, 'di ba? Pati mga ad hominem defamatory narrative na sinabi niya, kasama na doon at ang mga balak na complainant ng mga OFW na willing mag-complain ay wala tawag dito is wag kayong mag-alinlangan na magreklamo sa CICC o sa CIDG na magreklamo kung meron man OFW na naagrabyado si Norman Mangusin before nung mga panahong yon ay maglabasan na kayong lahat mga kaplastik. Sobrang inaantay na po kayo na lang po ang inaantay na yung mga ahensya ng gobyerno na magpatotoo. At the same time, make sure na dapat may resibo na po kayong masabi na patunay talaga na mayroon talagang na-scam si Norman Mangusin sa inyo. Na yun lang naman yung mga as of now, yun lang naman yung mga nasabi nilang opinion nitong kanina lang na press conference sa Napolcom. At hopingly na sana may mangyari po talaga na ganitong klaseng aksyon. Kasi napaka-cringy naman na kung si Commissioner Ralph Calinisan lang ang magsasampa ng kaso tapos ang dahilan lang yung pagsalita lang ni Norman Mangusin ng mga foul words o mga defamatory words. Napaka awkward naman kung siya lang. So, hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.